Viral ngayon to sa loob ng social media, mga kababayan ko, Romualdez. Ayan na, pinagsigawan ng bagong diskarte sa cha-cha. Mga kapatid, hindi po ito yung cha-cha na sayaw ha. Ito yung cha-cha, yung tinatawag natin na charter change. Mga kababayan ko. Sabi dito, mga kababayan ko, ayan, Romualdez, pinagsigaw ang bagong diskarte ng charter change. Sabi dito mga kababayan ko, ayan, kinumpara ni House Speaker Martin Romualdez na sinapit sinisipat sa Kamara de Representantes ang paglulunsad ng people reforms upang desisyonan kung paano boboto ang Senado at Kamara sa pagsunod sa 1987 Constitution. Uy, Core Constitution to mga kapatid ah. Sabi dito mga kababayan ko, ito lang, dagdag lang natin. Sabi dito mga kapatid, yan, sabi pa ni Romualdez, bagamat isinaad sa 1987 Constitution ang tatlong paraan ng pagretoke ng konstitusyon, hindi naman nakalagay dito kung saang kamara sa Senado at sa Senado ay boboto ng jointly or hiwalay. Sabi pa dito, ang tatlong paraan ng pagsugsog ng konstitusyon ay nasa 33/4 ng boto ng Constituent Assembly, 2/3 na boto sa Constitutional Convention o at 12% ng mga botanteng mga 12% ng mga botante sa pamamagitan ng People's Initiative. Mga kapatid, sabi dito. Ayan mga kababayan ko. Ayan, tinagalog niya lang. Anyway, ito. Sabi pa dito mga kababayan ko, we will highly recommended that we embark the people certain inactive of course to impose so they speak how we vote and I hope that we can undertake this as soon as possible. We could have so clarity on the produce. We would like to have that problem revolved by the True of the People Initiative. Dagdag pa ng leader ng Kamara. Mga kababayan ko, ang bigat naman ng English mo, Congressman Martin, dumudugo ilonggo. Anyway, mga kababayan ko, if the charter change is magbabago, tatanungin ko kayo, pabor ba kayo sa charter change? Mga kababayan ko. Ito, pabor ba kayo sa charter change, mga kababayan ko? Kasi kung ako tatanungin mo, mga kababayan ko, I always base for BBM. Magbe-base ako kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Bakit ako magbe-base doon? Kasi because the President know about the charter change. Number 1, mga kababayan ko, feeling ko broke na ako. Uy, huwag naman ganun. Ito, sabi dito ni Pao Ortega Visconde, yes to constitutional reform, economic provision, priority talaga ang federal parliamentary reform to the government to next target. Ang tanong ko dito, kung magpa-parliamentary government tayo, is the Philippines is ready na ba for cha-cha, for charter change? Let me clarify. Kasi baka mamaya hindi pa ready yung mga bansa yung mga cities natin. Hindi pa ready yung Luzon, Visayas, Mindanao natin. Bigla ba tayo baka magkagulo lang. Oo, maganda ang charter change. Kasi magkakaroon tayo ng prime minister eh. Magkakaroon tayo ng dagdag na Pero the question is, handa ba ang Pilipinas, mga kababayan ko? Tanungin ko kayo, pabor ba kayo? O yan. Yan, yes or no lang. Yan. O. Pabor ba kayo sa cha-cha, sa charter change? Let me know, mga kababayan ko. Sige pa, babasahin ko po yung mga opinion nyo. Yes to cha-cha. Napapanahon na siguro. Sabi ni Ma'am Lulu Berana. Maybe, mga kababayan ko, because
marami pa tayong dapat linisin sa government. Oo, matitiklo natin ang corrupt. If I'm not mistaken, for example, magiging state ang Luzon. Yan, magiging state ang Mindanao. Magiging state ang Visayas. But the question is, ilang state to, mga kapatid? Bawat state na yan, binubuo yan. Parang Amerika. May California, may Los Angeles. Diba? Iba't ibang state and country, mga kababayan. Ganon ang mangyayari sa Pilipinas. Ibig sabihin nito, yung city namin, pwede maging pwede sobrang laki, pwede maging state, mga kapatid. Diba? Kaso madadagdagan tayo ng senators, madadagdagan tayo ng para maging representative ng natin, ng ating mga cities. Well, mga kababayan, kung parliamentary system, maganda naman. Kasi ang Canada, parliamentary system. Ang Australia, parliamentary system. Diba? Maganda rin naman. But the problem, mga kababayan ko, for example, tumakbo si Gloria. Di panalo si Gloria, di ba? Matagal niya nang pinaplano yan, yung Chacha, kasi para tumagal yung kanyang termino. Mga kapatid, yan yung matagal lang sinusulong, yung charter change na yan. Dahil pag naisulong ang charter change, yung mga dating politikong hindi pa mga nangwaldas ng pera ng taong bayan, pwedeng makatakbo, pwedeng makabalik. Pero pwede yan kung darating yung oras at time na, ako teoriko lang for example, yung tipong 1 year na lang ang term ni Pangulo, 2 years na lang yung term ni Pangulo, uumpisahan yung charter change, Chacha, gugulong yung Chacha doon. Mga kapatid, pwede pang tumakbo si Pangulo ulit for foreign prime minister. Ganun, mga kababayan. Maganda ang resulta nun. Meron naman iba, naka-parliamentary system, yung bawat state nila nagkakaroon sariling budget. Halimbawa, for example, Mindanao. Yung budget na for Mindanao lang yon. Hindi naman gagaling dun sa city. Hindi naman gagaling sa national government. Kumbaga, rekta na dun, mga kababayan ko. But the problem, pag kurap ang tao, mas mahabilis silang makakapangurap ng pera, mga kapatid. Asinto si Bian, Chacha para manatili si Tambaluslos sa posisyon, para matakasan ang mga ginawa nila sa Sumba. Sumba na lang sa'yo, sa yung katandem na si Franz. Alam nyo, Sir Jacinto Sibiran, ito masakit man sabihin hindi naman po totally kasalanan ni Kong Martin Kasi kung gagalaw ang Congress, you think hindi alam ng presidente? Doon ako nagtataka. Hindi alam ng presidente, that's too impossible. Kung hindi alam ng presidente yan, hindi itutulak sa Congress yan. Hello? Nasaan si Sandro? Nasa Congress. Imposibleng hindi nalalaman ng tatay niya yan. Mga kababayan, magtaka kayo. Bakit napapanahon tayo bigla-biglang magkakaroon ng Chacha? Diba? Gustong ipasok ang Chacha. Sabi ni Ma'am Mercedes Dres, ipaliwanag ng mabuti siya malalaman sa parliamentary system. Yung federalism ay hindi malinaw. Karamihan Tagalogin nila ng mabuti para maintindihan. Ayan, tawag nito si Pau Ortega. Pau. Ayan, Pau Pau. Si Pau Ortega. Shoutout kay Pau Ortega. Ayan. Pau Ortega, send mo nga sa akin yung Tagalog version yan. Or ikaw, halika, panig ka dito. Si Pau Ortega, ito yung magaling sa parliamentary to Ang galing. Minsan nga ikwento mo sa amin yan, mag-collab tayo. Sorry, napisipon ako Kasi para maliwanagan yung mga kababayan natin. Pau, it's time to shine. Dahil magaling ka magpaliwanag dyan. Asa na yung federalism ni Binoy? Nasa Nasa Wonderful Tonight.
Ang lakas ni Ma'am Twyla Wilfred, oh. Asa na daw yung ano, yung federalism ni Binoy. Baka kantahan ka nun. Late in the evening. Basta isip ka nun. Ayan. Sabi dito ni Kenneth Reyes, biyahe ni Koy, pabor ako sa Chacha, pero economic provision muna. Ayan. Mamaya paliwanag natin yan. Ano ba economic provision? Siguro sa mga susunod na araw, pag-uusapan natin yon. I give the assignment kay Pau Visconde Ortega. Pau, PM mo ko Pasa mo sa akin yan. I was challenged ako dun sa binibigay mo sa akin eh. Sa Chacha. Binanggit ko lang tong Chacha at binasa ko lang sa inyo yung sinabi ni House Speaker para malaman ninyo, mga kababayan, kasi mahirap pag hindi nyo nalalaman sinasabi ni House Speaker. Okay? Mga kababayan ko, Pau Ortega, assignment ko sa iyan Pau Vicente Ortega, pasa mo sa akin yung or i-discuss mo dito sa mga mag-collab tayo, ha? Wag mong kakamukhang kumawala, ha?